a coal is turned into a diamond. The presence of diamond in the earth shows how old the earth is. Bakit? Kasi milyon taon bago makabuo ng brilyante. Hindi naman brilyante na agad yan Para hubang yung tubig. Mga kababayan, may mababasa ka ba sa Biblia? Ginawa ng Diyos ang tubig. Wala naman nun. Wala. Ba't teka may tubig? Yung tubig kasi compound element yun Pinagsamang, pag nagkasama po, gas kasi ang gas Ang ginawa ng Diyos yung kalawakan sabi sa Biblia. At yung kalawakan po, binubuo yung ating kalawakan ng 78% nitrogen, 21% oxygen, at saka 1% ng lahat ng gases na iba pa, kagaya ng methane, carbon dioxide, carbon monoxide, mga helium. Pag samasamahin mo lahat ito po ay 100%. Yan ang ginawa ng Diyos, yung kalawakan. Pero alam niyo naman yung tubig, binubuo po yan ng dalawang ng hydrogen at isang ng oxygen. Yan po ang tubig. Nung magkasama yung hydrogen at oxygen, nakagawa ng tubig. O ngayon, para bigyan ko kayo ng pruweba, ito lagyan mo na yelo sa loob. Ano? Lalamig. Magkakatubig sa labas. Di ba may pawis? Tubig yun Saan galing tubig? Sa loob? Hindi. Hindi naman butas yung baso, ba't nagkatubig? Kasi, kung malamig yung nasa loob, ina-attract nung lamig, kasi may oxygen po dyan yung ating hinihinga, oxygen yun. Yung hydrogen, andun din. Kaya nagkakatubig sa labas ng isang basong may yelo sa loob. Yun ang pruweba na ang oxygen at hydrogen, pag pinagsama, nakakagawa ng tubig. Ang ginawa ng Diyos, yung kalawakan, yung gas, nagsama-sama lang, kaya nagkaroon ng tubig. Kaya yung tubig, hindi siya mismo ang ginawa ng Diyos. Hindi mismo tubig, kundi yung gas ang ginawa ng Diyos. Nalikha na lang ang tubig through chemical reaction. Ganon din naman yung diamond. Ang diamond, nung gawin ng Diyos, hindi naman diamond agad siya. Kaya siya naging diamond, nagkaroon lang ng chemical reaction o chemical changes sa coal o sa isang ordinaryong pencil lead. Yun po ibig ko sabihin. Yun ang nagpapatunay kung gaano katanda ang mundo, yung diamante. Hindi makakagawa ng diamond kung hindi napakatagal na milyon-milyon taon. The presence of diamond on the earth explains that fact na sinasabi ng science na ang mundo raw matanda na. 5 billion taon na nga ang sabi ng siyensya. Yung Biblia, tutol doon. Di naman Ang tutol lang naman doon, saksi ni Jehovah at Sabadiste. Dahil hindi scientific yung kanilang mga tagapagturo. Hindi nakaalam ng malalalim na bagay ng siyensya. Pero kung naiintindihan mo, maniniwala kang ang Biblia scientific hindi masisira ang Biblia. Ang katunayan, napakaraming mga detalye sa Biblia na nagpapatunay na siya scientific. Isa, 40:22 ng Isaias. Pakinggan nyo. Nang isulat po ito ni Isaias, ay some 700 years before Christ. 700 years before Christ. Ibig sabihin kung si Kristo'y nabuhay sa mundo noong 2,000 years ago, mga 2,600 BC pa. Oo. Nakasulat na ito. Alin na nakasulat na ito? Basa. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Ayun. Ang Diyos ay nauupo sa balantok ng lupa. He is seated upon the circle of the earth. Meron ng 3,000 taon
Humigit kumulang nakasulat sa Biblia. Meron ng 3,000 taon na nakasulat, ang mundo bilog. Bilog. Bilog ba talaga? Bilog. Kailan nalaman bilog? Nung makunan, nung 1969, kinuna ng mundo mula sa buwan, kinuna ng retrato. Kitang-kita mo, bilog. Dati walang retrato ang mundo dahil hindi pa nakakapunta ang tao noon sa buwan. Nung makunan sa buwan, kitang-kita yung mundo, bilog. Oh. Eh nung araw nga, paniwala ng mga tao, ang mundo raw, lapad eh. At doon daw sa dulo ng dagat, huwag kang pupunta dahil mahuhulog ka raw, di ka na makakabalik. Yun ang paniwala ng mga araw ng mga tao. It is written in the book of Isaiah that God, the Lord, God Almighty, seated upon the circle of the earth. And when you say circle, bilog. Bilog nga eh. Di ba? Eh kailan natuklasan ng siyensya ang bilog ang mundo? Ang unang-unang nakatuklas na bilog ang mundo, yung mga tauhan ni Magallanes, the men of Magellan, na sila ang unang-unang mga tao na nakaikot sa mundo. Kaya napatunayan nilang bilog eh. Bakit? Kasi ganito, umalis sila sa Espanya. Dire-diretso biyahe nila sa dagat. Nakarating sila sa Pilipinas. Napatay na si Magellan dito. Wala na yung mga ibang barko nila, nasira na. Yung natitirang barko, yung Victoria, dire-diretso pa rin, dire-diretso, nakabalik sila sa Espanya. Oh. Naisip nila, aba, ang mundo nga bilog. Bakit? Biro mo, umalis sila doon. Eh, nakabalik sila. Eh, bilog. Pagka umalis ka sa isang lugar, nakabalik ka doon sa pinanggalingan mo, ibig sabihin, bilog yun. So, the men of Magellan were the first men to circumnavigate the earth and to prove in actual experience that the earth is round. But it is not sufficient. Hindi ho sufficient yon. Bakit? Wala silang retrato, wala silang pruweba, ebidensya. Pero nung makuna ng mundo mula sa buwan, nung Apollo 11, napatunayan talaga sa retrato na makikita mismo ng mga taga-mundo na ang mundo bilog. Eh hindi pa po nagagawa yung Apollo 11. Hindi pa ipinanganganak si Galileo Galilei. 2,700 taon mula ngayon, pabalik, nakasulat na sa Biblia that the earth has its circle. Ayun. Kaya, scientific ba ang Biblia o hindi? Tutulan ng sino man. Kung gustong tumutol lang kahit na sino, pwede naman eh. O, eto pa. Ano pa ang isang pruweba na ang Biblia ay scientific, makatotohanan, hindi haka-haka lang. O, hindi haka-haka lang. Merong ganitong sinabi ang Diyos sa pagluluto. Basa. Punta tayo sa kitchen. Sabi ng Diyos sa mga lingkod niyang Israel, huwag mong lulutuin yung kambing sa gatas ng nanay niya. Matagal ng panahon nakasulat sa Biblia eh. Hindi naiintindihan ng marami kahulugan nun eh. Bakit ganon? Bakit bawal lutuin yung kambing sa gatas ng ina niya? Ano naman ang masama? Samantalang ang sarap-sarap nung lengua con salsa blanca. Diba? Nakatikim na kayo nun? Lengua con salsa blanca. Yung dila na may white sauce. Di ba? Ang white sauce, nilalagyan nyo ng Nestle cream at saka gatas. Yung dila ng baka, okay, dila ng baboy. Ang sarap po yun. Pag natikman ko yung luto ko, nung makakalimutan nyo sandali, biyenan nyo. Doon sa luto ko na yon. Ngayon, bawal pala ng Diyos yun, nalutuin yung karni ng kambing sa gatas ng nanay niya. Sa Israel. Ano reason? Eh, alam nyo nung araw, naniniwala ang tao sa Diyos, basta sinabi ng Diyos, hindi na sila nagtatanong. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng baboy, karumal-dumal sa inyo. Oh. Kakainin nyo, ito lang, baka. Yung umunguya, may biyak ang paa, yun, makakain nyo. May biyak ang paa, barang baboy, biyak ang paa. Hindi naman ngumunguya, ngumangasab, bawal yan. Hindi alam ng mga tao ngayon ang kahulugan ng mga bawal-bawal na yun. Alam nyo ngayon, natuklasan ng siyensya, tama. Alin ang tama? Eto. Yung gatas, alam nyo yung gatas nakukurta, di ba? Hindi po ba alam nyo yung salitang kurta? Nagka-curdle ang gatas, nakukurta.
Yung palang gatas,